7:30 na po ng umaga. Lovelies! All-time favorite nyo rin po ba ang pandesal? Paano ba naman kasi simple lang po yung lasa nito. Bagay sa lahat ng palaman tulad ng keso, margarine, jam at marami pang iba. Pero ang isa pang masarap sa pandesal, kahit walang palaman. Yes, lalo na kung mainit-init ba to. Or actually, pag bagong bake, sarap! Tapos may kape ka dyan, nakukumpletong-kumpleto ang umaga mo. At ngayong araw, lalo pa nating pasasarapin ang pandesal dahil ang gagawin natin ay ube cheese pandesal na talaga namang bagay na bagay sa napakagandang umagang ito. At para turuan tayo kung paano ito gawin, makakasama natin this morning, Sir James Santiago! Sir James, pasok na sa kusina. Hi! Good morning! Good morning! Good morning po. You're chef! Yes po. Yes, Chef James Yes, Santiago. Good morning, Chef. Okay, batiin niyo po muna yung ating mga nanonood at nakikinig ngayon sa Radyo Agila at nanonood sa Net 25. Good morning po, everyone. I'm James Santiago. So, I'm 23 years old and Yun. I'm from Quezon City. Yun! O, diba? Kompleto! Baka ibigay mo na yung number. Ay, hindi naman po. Diyan lang. Eto na, James! Paano at kailan ka nag-start ng paggawa mo ng ube cheese pandesal? So, this is, ginawa ko po ito nung pandemic po. Okay. Opo, kasi madami po nagde-demand po ng ube cheese pandesal. Kasi lahat po nasa bahay lang po eh. Correct, Kaya lahat po, umu-order po ng mga ube cheese Dati ka pandesal. nang nagbe-bake talaga? Yes po. Ay, Yes ilang po. taong ka nang nagbe-bake ka? Since I was 17 po, Wow, nag-bake ang na po. bata mo. Ano yung mga madalas mong i-bake noon bago itong ube cheese pandesal? Usually po cookies and then doon mga talaga nag-start. Pringles po. At ito, nagganito ka na. Lovelies, naka-ready na po. I-ready nyo na pong inyong mga kape, ha? Dahil gagawa tayo ng masarap na ube cheese pandesal ni Chef James. May mga kailangan tayo sa paggawa nito. Ituturo niya rin po sa atin. So ito na, Chef, ano ba itong mga ingredients na meron dito? So mag-uumpisa po tayo ngayon sa bread flour. Ito po yung yeast, water, salt, ubi powder, vanilla, powdered milk, and then ubi flavor, and then butter, and sugar. Yes. You could use shortening po, but I would like to use butter po kasi mas ano po siya, mas Malasa. flavorful. Yes po. Promise, mas malasa talaga siya. As in, magiging malinamnam. Ganon Yes ang po. lasa niya. Lalabas talaga kung bakit mas maganda ang butter. Okay. Tapos, itong iyong... Ay, lalaglagan Sorry na po. tapon. Okay. Itong iyong... Ito, ano nga tawag dito? Yeast po. Yeast na yun. Yan mo ay ilalagay mo na lang, hindi mo na siya papa-bloom. Ay, hindi na po. Yes po. Ito po ay instant yeast na po. So you can just add it po. Yan. Okay, so paano yung proseso? Papakita na natin. Handa na ba ang lahat? Nakapaghanda na ng mga ingredients. Eto na, umpisa na niya ang proseso naman. Chef James. So, umpisayan po natin dito po sa yeast. So, add po na natin sa flour para hindi po natin malilimutan. Dito ni, ayan. Ayan, thank you po. So, dito na po tayo sa wet ingredients. Okay. So, i-add na po natin yung ube flavor. Ube flavor. Yes po. Vanilla, powdered milk. Okay. Okay. Powdered milk. Yes Alam mo, po. ngayon ko lang nakita na yung may powdered milk, ha? Kasi yung sa akin, Yes wala. po. Opo. Ayan. Ano yung sinunod mo? Is ano po, ube powder and then powdered milk and then ito po yung salt and sugar po. Sugar. Salt and sugar, magkasama na, okay? Yes po. And then we will just... Hahaluin mo lang. Yes po. Wiwis lang po natin. Ayan, Until okay. combine po. Ang dali, ha? Ay, yes Dali ng po. proseso mo. Yes po. Oo, tapos? So, after po natin siya ma-whisk, Sige, wiwis ko lang muna to. yes po. Go lang, sige, ano yung susunod? Sabihin mo na sa kanila. So, i-mix Chef lang po natin tong dry ingredients again with the yeast. And then, mag-make lang tayo ng bowl para dito po natin i-add yung wet ingredients. Ayun, Sige po. eto na. Sige, Chef, go lang. So, i-add na po natin. Yan po. Ayan. Siyempre, yung ating flour na ano na yan ni Chef, na kumbaga, sinala niya muna yan para walang buo-buo at walang masasama na iba pang ingredients aside from the flour. Yes po. So, after we mix it, and then, ita-transfer na po natin dito po sa mixing
out. Pwede po ilan? natin itong masahin, Miss Correct. Love. Pwedeng kamay lang, okay? Yes po. Pero syempre, kung meron naman kayo, may budget na kayo, pwede nyo nang gamitan ng mixer, na? Yes po, kasi Ayan. mas madali din po kasi kung mag-mixer na lang po kasi hindi na po tayo mahahassle sa pag-mix. Tsaka alam mo, Yes po. ang hirap talaga ng mano-mano. Ay, yes ang po. sakit sa braso, ang sakit sa mga daliri, sa mga Yes po. sa wrist, pati sa likod. Kasi ito pwede mong iwanan uurasan mo lang. Yes Gaano po. katagal ang pagmasa mo nito? Ang sa... pagmasa po dito sa mixer, Mixer, po oo. is between 15 to 20 minutes po. Yan. And then dito na po dadating po ang butter. Okay. Ito po. Ayan. So, low mixture lang po muna kasi Mhm. kapag masyado po natin nilaksan, sasabog po agad yung flour. Correct. Maglalabasan po sila. Opo. Okay. Sa ngayon ba, malakas pa rin? Sige lang, okay lang. Opo. Malakas pa rin ba ang bentahan ng ube cheese? Yes pandesal? po. Kasi Hindi- nung panahon ng pandemic talaga, yun ang height niya eh. Pero Yes ngayon, po. Ngayon po, in demand pa rin po sila, itong ube cheese pandesal. Kasi pati po bata, matanda, madami pa rin po may nagtatangkilik po. Kaya hindi pa rin po siya nawawala po sa uso. correct. Gaano katagal yung shelf life ng ating pandesal, ube cheese Ang pandesal? shelf life po nito, kapag nasa labas lang po siya, nasa table lang po, 2 to 3 days. Pero kung ilalagay po natin sa ref, it could reach into 1 week po siya. Wow! Yes po. Yung iba nga pinifreezer pa eh. Ay, no? opo. Pwede din naman po Tapos yun. tinuto lang, sa kanila ngayon ito toast. May ganon. Sa iba-iba. Okay. Anong mga klaseng cheese ang hinahalo mo dito sa iyong pandesal? Mozzarella. And then Mozzarella. mga basic cheese po na pwede po natin mahanap sa mga local grocery po. Yun. Okay. Bukod sa ube cheese pandesal, ano pa yung mga niluluto? Kung makikita po natin dito, nandito po yung banana bread po. So, yung banana bread po ay meron po siyang filling ng chocolate, walnut, almonds, and then raisin. Yan. So, nagdagdag ka na. Yes po. Okay. So, ito na ha, para lang magkaroon kayo ng idea kasi 15 minutes po yan. Yes po. Ito na yung susunod yan. Ito na yung magiging resulta. Tama ba, Chef? Yes po. Chef James? Yes po. So, after po na need na po siya or dito po sa mixer, ito na po yung magiging itsura po niya. So, mache-check po natin siya kung okay na po if mamasahin po natin, tapos i-check po natin yung window pane test. Yan. Alam niyo yung window pane? Ito. Ano Yung window pane test po, yun po yung pagkukuha po kayo ng kapiraso pong dough, and then i-stretch po natin siya, and then ipopoke po natin, tapos kung nag-i-stretch po yung dough, yun na po yun po yung indication na okay na po yung dough natin. Yung pagkamasa ng Yes dough. po. Kasi Ayan. kapag masyado po siya minamasa, masyado pong titigas din po yung Correct. tinapay. Kaya Pangit yung tinapay ninyo. Yes Kailangan po. yung perfect. Tapos dapat gentle lang din Yes. po. Okay. So kapag na window pane taste na natin, ang susunod ay hati-hatiin na. Yes po, Okay. i-divide po natin into how many grams po na gusto nyo po. Yes. And then ilalagay na po natin yung cheese sa gitna. Grabe yung cheese, oh. Ang dami. Okay. Ayan na Anong po. cheese ito? Ito po yung local grocery and then yung mozzarella po sa Okay, ilalim. ayan. Para mag-melt po siya. So, Tapos paano ang pakita mo lang ng konti, James, paano yung cover dito sa ating cheese? So, ito po, kukoberan po natin siya ng slide. Ito, medyo sticky lang po siya. So, i-recommend ko po, gamit po kayo ng flour o kaya butter. Pero mas maganda po, butter na lang para po hindi po magda-dry out yung ube pandesal. Oo. Yes po. Yan sa mga iniiwasan, yung may hangin. Yes Kaya po, po. napapansin yung mga bakery, ang init-init. Kasi hindi mo sila talaga Opo. electric fan. Napakahirap Bawal ho kasi doon. Kailangan ho talaga manatiling may moist yung ating dough. Okay. Yes po. At pag nalagay na natin, na ganyan na natin, nabalot na natin yung ating Yes po. yung ating dough, dun sa, yung ating cheese. Yes po. Ang susunod niyan ay i-dust na po natin dito. Yes. I-rolyo natin. Anong tawag natin dyan? Ito po ay any Breadcrumbs. breadcrumbs po. Yan. Or pwede din po kayong kayo na po mismo gumawa po ng breadcrumbs nyo from doon sa mga lumang tinapay para mas makakatipid po kayo. Yun. Ayan. So, ganyan lang po. siya. So, paparize mo siya ng ilang hours. So, kapag nasa, mga hapon po kayong nagbe-bake, usually mga 1 hour lang po siya matatapos. Ayan. Magiging Opo. ganito na siya. Yes po. Magkakaroon na siya, madodome na ang itsura niya. Magiging Yes po. dome na. Tapos, saka mo na siya ngayon i-bake. Yes Okay, po. gaano katagal naman ang pag-bake nito? Ang pag-bake po naman ito, daling ko po. Anong init ang kailangan? Ang for temperature po ng oven natin is temperature. 175 Okay. Celsius po. Oh, yun. And then,
Pagkapasok Tapos- po natin, lagi po natin i-check yung temperature po ng oven sa loob kung pumasok na po yung gusto nating temperature. And And then for 18 to 20 minutes po. Oh, yun. Ayan ha. Actually, sa baking talaga kailangang maging disiplinado kayo Ah, sa yes po. pagbabantay, sa oras, sa mga Yes po. ingredients na inilalagay nyo dahil makaka-apekto po yun sa inyong binibake or nilulutong Yes bread. po, or very kung detailed po cake siya. man, ganun din po siya. Okay, Opo. so ganito na ang magiging itsura niya. Ang lalaki pala, ano? Ay, yes po. Hello po mga Kanet 25! Si Kuya Tony Pet po ito mula sa Love, Tony Pet and Everything. For more Love, Tony Pet and Everything updates, just click on our subscribe button and follow us on our Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment Facebook. Magkita-kita po tayo!